Angel, my point ba na gusto mong nang mag-resign? Tsaka what made you stay? Actually, yes. I think mga siguro 1 taon na ako sa agency BA before. Na parang napapagod ako ta's parang gusto ko ng sumuko kasi yung travel ko going to office, going home, it's about 2 hours traveling, everyday yun. Pero napag-isip-isip ko na hindi dapat kasi yung realization ko lang sa life is dapat matuto tayong yung time management. At the same time, yung agency BA kasi nagbibigay ng more learnings and opportunity. Kasi nga yung experience ko before is sa BPO. So, hindi siya related sa pagiging BA. So, yun. And then naisip ko rin na dito kasi sa agency BA nakabuo ako ng good relationship at the same time. Yung teammates ko tsaka yung with client relationship, maganda kasi talaga siya. Yun. Na-motivate ako. Natulong ka ba ng team lead mo noong may mahirap na moment ka? Oo, yes, tinulungan nila ako kung paano yung gawin yun sa time management kasi nga naging kaibigan ko din kasi sila. Tas sila naman kasi ang bahay nila tsaka sa office parang malapit lang, ako lang talaga yung malayo that time. Tapos meron ka ba ng mahirap na moment sa client mo? Yes, before nagkaroon talaga kasi yung pressure dun sa task namin, ano siya, meron siyang time frame at the same time nakaka-pressured kasi 'pag binagsakan ka ng madaming workload, kailangan matapos mo siya sa loob ng isang araw. Eh, minsan hindi siya nagagawa, eh, kasi ano kami, kumbaga grupo kami dun sa kliyente na yun. Pero okey lang yun kasi yun yung pinaka-trial sa buhay namin ta's natuto kami kung paano matapos yung mga bagay na hindi dapat madaliin kasi nga mas maganda yung may quality than quantity. Pero sa agency BA hindi ako nahirapan kasi nga Oh. ano sila, eh, tumatanggap sila ng hindi ka wala kang experience sa VA. At the same time may training kasi. Sa training palang matututo ka na. Magagaling yung mga trainers namin. Laban lang. Ano ang biggest doubt mo noong proven wrong habang tumatagal ka? Way back 2022. Kasi yun yung nagsimula ako sa agency BA. So ang doubt ko ay kumbaga para akong wala kasi akong ano, eh, experience niyan sa insurance. Ginawa ko, nagbasa-basa ako ng mga training module ko nung before. Tapos gumagawa ako ng mga Excel, Word, dun ko siya nilalagay lahat ng mga input na dapat kong matutunan sa araw-araw. Ayun. Kaya yung sistema na ginagawa ko, learning talaga. Tsaka yung patience mo, hahabain talaga, ganun. Angel, bagong agency BA, meron ka ba ng ibang karanasan sa call center industry? Nagkaroon ako ng call center experience since 2019. Yan, dun ako nag-start after nun ng college. Nag-ano ako ng call center. Tapos iba kasi yung trabaho sa call center, dun kasi queuing talaga. Sobrang hirap tas hindi ka makakabayo hangga't hindi mo natatapos yung isang technical support kasi yung system na ginagawa ko. More on calls talaga siya. Talagang kung alam mo yung sinasabi na word na bubula yung bibig mo, ganun. Ganun talaga dun sa call center. Ibang-iba talaga yung experience dito sa AVA. Kasi sa AVA napaka-smooth lang, ganun. Hindi mo mararamdaman yung pressure. Napansin ko na mas maganda po yung karanasan bilang VA compared to yung BPO. malakas na Mm, VPF. Kasi maraming totoo. talaga doon. Tapos Yes. pag naging virtual assistant ka, parang nagwo-work ka kasama ng mga owner, yung mga Mm. manager, Tama tapos naman. sila naman po yung mag-decide na give bonuses, raises, gano'n. Bale, parang mas maganda po yung buhay 'pag virtual assistant ka sa maliit na business or compared to yung malaking. Totoo, totoo. Tsaka swerte din ako kasi nabigyan ako ng magandang kliyente ng agency VA. Nagbigay sila Oo. ng mabait na mga kliyente, yung passion mo towards your work, yun nga yung sinasabi nila, eh.
Tsaka yung skill mo matutututunan mo talaga kasi yung kliyente mo mismo tuturuan ka kung paano mo magawa ng tama yung trabaho mo, na walang Oo. pressure.